Gandang umaga po sa lahat. Napakabuti ng ating Panginoon. Dakila siya sa lahat. Ginising tayo ng maaga para tayo ay sama-sama na kausapin niya dahil lang sa tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Buhat sa banal na kasulatan ay matutunghayan natin ang kanyang kaaya-aya na mga pangungusap para tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na sa buhay natin ay hindi tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ang Diyos na hindi tayo iwanan at hindi rin tayo pababayaan. Kaya ngayong umaga ay nagagalak po ako na kasama ko kayo na magpupuri, magpapasalamat at magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga ay maganda maral na tayo ay umawit sa Panginoon. Awitan muna natin ang Panginoon. Hindi po maganda ang aking tinig, pero maganda po ang tayo ay naglalambing sa Panginoon at inaawitan natin siya. Purihin ng Panginoon. Awitin nga po natin yung paggising sa umaga. Paggising sa umaga, naaalala kayo, nasasabi ang puso ko na makapiling kayo. Yes, God, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Yes, God. Paggising sa umaga, naaalala kayo, nasasabi ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap nyo. Yes, God, oh hallelujah. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan nyo. Oh hallelujah. Ayaw ko magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Ayaw gising sa umaga, naaalala kayo. Yes, God. Nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Hallelujah, Jesus. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap nyo. Yes, Jesus. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan nyo. Yes, God. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan nyo. Yes, God, I'm praying your power and authority right now, God. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Jesus.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, lubos po akong humahanga sa inyong kapangyarihan na ibinaba mo sa amin ngayong umaga. Purihin ka, aming Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, lahat ng natatanaw ng aming mata. You are the source of all power and authority, at ikaw din ang Diyos na pumipili sa amin upang kami ay makapaglingkod sa iyo sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Basbasan mo kami ng iyong kapangyarihan at ang salita mo po, ang aming pag-aaralan ay pangunahan mo kami, Banal na Espiritu. Inaanyahan kita, Banal na Espiritu, na sumaamin doon sa mga nasa online, lahat ng makikinig na yung salita, puspusin mo kami ng kapangyarihan mo, Panginoon, upang sa ganoon, hindi lang namin naintindihan to, kundi mai-apply namin sa buhay namin, sapagkat ikaw ang unang dumanas at lumakad sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng kababaang loob. Ang kalooban mo po ang masunod ngayong umaga. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon. Ikaw ang mataas. Ikaw ang masamba. Ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan sa mga pagkakataong ganito. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Thy will be done. In the name of Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Maganda umaga po uli sa lahat. Kayo po ba ay mga gising na? Kayo po ba ay nagagala ngayong umaga na katagpuin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita? 2 talata lang po ang ating pagbabatayan ngayon. Na ito po ay matatagpuan sa bilang 12 at talatang 3. Ang sabi po dito, bilang 12, chapter 12, verse 3. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. At ang isa naman pong talata pa ay sa awit 138, verse 6. Ang sabi dito, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Amen. Purihin ang Panginoon. Dahil ang paksa po natin ngayon ay pagpapakumbaba. Amen. Humility. Na ang unang gumawa nito ay ang Panginoong Jesus. Kung wala ang kanyang pagpapakumbaba, gamangaman siya isang Diyos, ay bumaba sa lupa at hinubad niya ang lahat ng kanyang abito bilang isang Diyos at nagkatawang tao dahil nais niya na tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Actually, lahat ng taong nilalang niya ay niligtas na niya. Nagkakatalo lang sa ating pananampalataya. Kung sasampalatayanan natin, mapapasa atin ang kaligtasan na bigay ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya ngayon po ay ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian ng isang lingkod ng Diyos. Kapag ikay naging born again, God is expecting much more from you to have the humility in your life. The humble life, yung talagang ipinagkaloob mo sa Panginoon ng ang buong pagkatao mo. Ginusto mo na anyayahan ng Panginoon na ikaw ay ako, ikaw, tayong lahat ay lumapit sa Kanya at ibigay natin ang buong buhay natin na siya lamang ang magrerenda para maranasan natin ang kapakumbabaan. Kung wala si Kristo sa ating buhay, tayo ay mayayabang. Kasi yung kayabangan na yon ay inborn na sa atin eh. Minana natin doon sa ating ninuno na nagyabang sa at kasi hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon. Ganon directly, face to face, ay nandun ang Panginoon sa kanilang kinalalagyan. Pero tayo ngayon ay nagdidepende sa iniwan ni Kristo Jesus na ako'y aakit sa langit at ang iiwan ko sa inyo ay ang banal na Espiritu na siyang sasama sa inyo araw at gabi, na siyang mamumuhunan sa buhay mo para ikaw ay mapanuto
ang iyong buhay at pamumuhay. Kaya ngayon po, Panginoon, yung kababaang loob, yung humility, mahirap po ito eh. Kasi po ay nagbabawas. Ano man meron ka, less than less yun. Tinatapon ng Diyos lalo na ang kayabangan. Inaalis yun kung nagsasubmit ka sa Panginoon. Pero kung hindi mo isasubmit sa Panginoon, patuloy lang na yung yabang mo ay umuusbong araw-araw. Payabang ka ng payabang, payabang ka ng payabang, habang hindi mo na ina-acknowledge o nare-recognize ang presence ng banal na Espiritu. Pero tayo, dahil nakasama natin ang banal na Espiritu, ay ninanais ng Panginoon yung katangian na yun. Anak, magpakababa ka. Kasi ang mababa, itataas ko. Pero kung ikay mataas, saan ka papunta? Nandun ka na sa taas pataas ka pa ng pataas. Ang tendency mo, babagsak ka na lang. Pero yung mababa ka, binibigyan mo ng karapatan ng kamay ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ng buhay mo ay maitaas pa niya. Ayon sa kalooban niya. Kapag ayon sa kalooban niya, perfect talaga yun. Halakad nang sasabihin, Panginoon, itong bagay na to, itong bagay na to. Lord, ayusin mo sa buhay ko to, ganito. Siya bahala. Kasi binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Napakaganda ng malaking kamay ng Diyos para ang isang tao tulad ko ay ayusin niya. At ikaw din na nanonood ngayon at nakikinig. Nais mo bang ayusin ka ng Panginoon? Sige po, magbigay po tayo ng halimbawa sa ating pinag-aaralan ngayon. Ang unang ibabawas ay huwag kang magmataas. Sabi niya, this is a dogmatic command. Sabi nga nun, huwag kang magmataas. Bakit? Merong mas mataas eh. Sino ang Panginoon? Na lumalang sa'yo. Lumalang sa'yo, nagligtas sa'yo, at nagnanais na hawakan ang buhay mo para hindi ka mamroblema sa magulong-magulong mundong ito. Paghawak ka ng Panginoon, bawat bagay na ginagawa mo, in details, andyan siya. Nakakatuwa. Andyan siya. Lagi kanyang paaalalahanan. Lagi niya sasabihin, this is the right way. Don't go there, but in here. Just walk in here and I'll be with you. Hindi kita iwanan. Sasamahan kita. Yayakapin pa kita pag ikay nalulungkot. Amen? Di po pa napakabuti ng Panginoon. Kahit saan ka pumunta ngayong umaga, pagkatapos nito, ano man ang gawain mo, meron ka isang Diyos na aawit-awit ka, naririnig ka, pinakikinggan ka, tapos nag-wish ka sa Kanya, Lord, samahan mo po ako. Lord, ganito po. Pwede po bang hawakan itong bagay na to? Kasi nagkakaroon po ako ng fear, nagkakaroon ako ng doubts. At lahat ng yung doubts and fears and everything, galing yon sa enemy. Hindi galing sa Panginoon. Dahil ang bigay ng Panginoon ay lakas ng loob, kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, lahat ng yan, bigay ng Lord. In package. Ka-package na yun eh. Ano pa yung gugustuhin mo? Sipin mo ang Diyos, napaka-generous. Binigay na niya buhay niya, binigay pa niya katangian niya. Kaya ang ninanais niya, hindi ka makapupunta dun sa eternity na pinanggalingan mo ng sikikay nilakha ng Diyos. Babalik ka dun sa eternity, hindi ka makakarating doon kung wala kang kababaang loob. Dahil ang Diyos nagpakumbabang loob hanggang doon sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas. Tiniis niya lahat ang hirap, ang sakit ng katawa, ang kahihiyan. Lahat, tinanggap niya yun. Bakit? Dadaan ako doon eh, sa landas na yun eh, para maabot ko yung kaduluduluhan at mailigtas ko ang isang taong nilalang. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Ikaw ngayon kapatid, anong kalagayan mo ngayon? Nalulumo ka ba? Ang sikreto lang, kababaan loob. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Huwag kang magmataas. Huwag kang magyabang. Sabi dito sa ating talata. Kaya, ang sabi dito ay, huwag mong isiping mas mataas ka kaysa iba. Ang kababaan loob ay yung sumunod ka sa Diyos ng may papakumbaba at ibigin mo yung kapwa mo na ang tingin mo ay mas mataas sila kahit ano pang kalagayan niya kaysa sa'yo. So pag tiningnan mo na mas mataas yung kaharap mo kaysa sa'yo, ay nililess mo. Less yun. Less mo yung sarili mo. Kahit ang utos ng Panginoon, kung gusto mo sumunod sa akin, iwanan mo yung sarili mo. Sabi ng Panginoon. Kung gusto mo sumunod sa akin, you will deny yourself.
mula ulo hanggang talampakan, pahahawakan mo sa kanya. Hindi mo hawak yun. Kaya dito po ay napakalaki po kaya po itong napili ko, ito po yung buhay ko. Ang Panginoon ay tupad sa lahat ng kanyang pangako. Napakatapat niya. Kahit tayo nagkakamali, nandiyan siya lagi, sinasabi niya, halika anak, lumapit ka sa akin. Ang example po nito, tulad ng isang bulaklak. Yung bulaklak na nagpakumbaba sa lupa. Di po ba ang ganda ng bulaklak? May kulay, may kulay. Ang lahat ng kulay nakikita natin sa bulaklak. Pero ninais niya na saan siya itanim? Doon sa lupa. Sa pinakamababang lugar. Doon niya ninais na doon siya itanim at doon makita ang kabusilakan ng kanyang kagandahan. Hindi niya pinagmalaki yung kagandahan. Ba't dyan mo ko tatanim? Ganda-ganda ko parang ganda-ganda kaya ng pagiging bulaklak ko. Tapos dyan mo ko itatanim sa lupa. Pero hindi. Dahil siya ay nilalang ng Panginoon. Ninais niya na yung kagandahan ay magningning pero doon siya sa baba. Ikaw po at ako. Nasaan po tayo ngayon? Baka naman tayo nagmamataas. Tulad ng napakarampant na nangyayari ngayon sa ating kalagayan. Yung mga, dito pa naman sa Bulacan, yung lahat ng pera ay ginamit ng mga ano na yun, mga kumuha nung sagos na yun na sa flood control. Ibo ba? Ang gaganda ng buhay nila. Ang gaganda ng sasakyan nila. Napakataas ng buhay na. Tingin nila sa kanila sarili, hindi na sila maghihirap. Pero yung Diyos na lumalang sa kanila, hindi nila alam kung ano yung kalalagyan nila. At ngayon, dahil sa 3 bahang sunod-sunod, ang Bulacan po ay hindi na naalis. At ako po isa doon sa nagdusa doon. Hanggang ngayon po, ang bahay ko po nasa flood. Hindi na po naalis yung tubig na yun, yung napakaitim na tubig na yun. Lalakaran mo yun. Imagine, naranasan ko sa buhay ko ang kayamanan ng Panginoon. Pagkatapos ngayon, kung kailan ako matanda at saka ako dandun sa, hindi na ako inalis doon sa bahana yun. Bakit? Kagagawa ng mga matataas na tao. Kagagawa ng mga may pinag-aralan din. Kagagawa ng mga matalino. Pero ang katalinuhan nila, sa nila ginamit? Doon sa sarili nilang adhikain. Sa sarili nilang kagustuhan lang. Hindi na sila sumangguni sa Panginoon. Ano sinangguni nila? Sumangguni sila lagi sa kasino. Wow! Hindi natin pahabain at alam ko pong alam niyo na po yung kasaysayan na yun. Ang Bulacan po ay number 1 sa pinag-uusapan. Kung ikaw man ay mayaman ngayon, ikaw man ay maganda, di ba gumanda si Diskaya, si Sarah Diskaya dahil sa pera, kaya mong pagandahin na sarili mo. Pero yung kagandahang nagmumula sa Panginoon ay walang kapantay. Wala nang ipipintas. Ngumingiti ka pa lang. Nakikita na ang presensya ng Diyos sa buhay mo. At mayroon yung magnet sa ibang tao. Hindi po pwedeng hindi ka gamitin ng Diyos sa ibang tao. Dahil yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya, yung kagandahan niya, kaningningan niya na nasa iyo, nais ng Diyos na tumransfer dun sa iba. Para maranasan naman na meron ng Diyos na buhay. Where is Jesus? Jesus na sa buhay mo? Hindi pwedeng hindi ka gaganda. Hallelujah. Ako po yung 78 years old na. Pero natutuwa ako sa Panginoon dahil nigyan niya ako ng dagdag ng buhay. Kaka-birthday ko lang po. At nandun ang Panginoon kasama ko lagi. Ang pangalawa po ay yung maglingkod ka sa iba. Pag meron kang kababaang loob, hindi po pwedeng hindi ka maglingkod sa iba. Bakit? Ang tingin mo sa sarili mo, ay meron ako nito, bigay ko naman doon sa iba. Meron ako nito, natutuwa ako dito sa hawak ko na to, di ba pagkain, kain ka ng kain, naaalala mo yung iba na ko, baka yung katabi mo man lang, oy gusto mo ba to? Hati tayo. Ang sarap ng word na, hati tayo. Ano bang meron kang hahatian, sapagkat alam mo hindi yun pang sarili mo lang. Biyaya ng Diyos na kailangan mong ibigay rin sa iba. Tuwan-tuwa ka ba? Mayaman ka ngayon. Tuwan-tuwa ka ba? Dami mong property. Masaya ka ba dyan? Hindi. Naranasan ko din yan eh. Lagi rin ako nananalangin eh. Isipin niyo po, 16 years old pa lang ako, ay Sunday school teacher na ako. How many years na? For 78 years, how many years na naglilingkod ako sa Panginoon? Pero yung sikreto na yun na paglilingkod sa Panginoon, akala ko ay complete ang ginagawa ko. Hindi pala. Kulang at kulang at kulang pa.
paglapit ko sa trono ng Panginoon, sa pananalangin ko sa Kanya, ang sasabihin ng Panginoon, natutuwa ka ba sa bigay ko? Binigyan naman kita ng kayamanan. Pero hindi, nung dati po, may lupa ako, talaga nag-iintindi ko sa amilyar. Bayad ako ng bayad ng amilyar. Pero nung isiksik ko ang Panginoon sa buhay ko, sabi nga lagi akong nandun sa, sa kilikili ng Panginoon. Nagsisiksik ako doon. At sinasabi ko, Lord, I love you, Jesus. Sapat na yung pag-ibig mo sa akin. Alam niyo po kung saan ako nakatira ngayon? Nag-a-apartment sa kabila nung meron akong naranasan ko. Meron akong 3 bahay, meron akong sasakyan, meron akong kotse, meron akong PUJ na 24 ang laman, meron akong mga iba pang properties. Tinanggal lahat ng Panginoon, walang natira. Ang natira lang, ang Diyos na malaki na nandoon sa buhay ko. Kasama ko araw at gabi. Kaya wala akong takot. Nung pong ako may pera, issue lang ako na issue ng cheque. May pera ako sa bangko pag nangailangan. Pero hindi ko alam na pinahintulutan din pala ng Panginoon dahil ako ay nagtanim. Bilang anak niya ako at lingkod din niya ako, ninanais ng Lord kahit ako sa nakarating, nagtatanim ako. Para sa iba, tumulong ka. Sasabihin ng Panginoon. Tulong naman ako ng tulong. May mga pastor na nagsabi, alam mo po Ate Marita, alam niyo po Pastora, kung kayo po ay hindi yung bigay kayo ng bigay milyonaryo na po kayo. Milyonaryo ako sa lupa, sa langit ba, milyonaryo ba ako? Kung pansarili ko lang. Pero yung dito, alam niyo po ba, resulta, iha-harvest mo at the right time of God. Ngayong walang-wala ako ng lahat. Alam niyo po ba, nung birthday ko, sasabihin lang, ano po yung Gcash mo? Hihingi yung Gcash ko. Pag sinundot ko ngayon yung Gcash ko, may laman. O pinaghanap buhayan ko ba? Naghanap buhay ba ako? Hindi. Yung kapangyarihan ng Diyos na sinasampalatayan ko dahil siya ay Diyos kong buhay, ay kumikilos at gumagawa araw-araw. Naranasan ko nga po ngayon yung walang-wala kayo, nagtumuupa pa ako. Saan ako kukuha Lord ng pambayad? Ganito, gano'n. Pagka po bayaran na, meron na po akong pambayad. At naranasan ko po yung testimony ko kahapon. 1 linggo, hala akong biniling pagkain. Lahat po bigay. Yung mga kapitbahay, may nagbigay ng gulay, may nagbigay ng prutas, may nagbigay ng ulam, lahat 1 linggo. Hindi ko nga po naubos. Di po ba? Samantalang nung dati, kailangan 3,000 or 5,000 pa. Kumpleto yung groceries ko. Kailangan ganito, ganon. With my own karunungan at aking pamamaraan. Pero nung ibigay ko ang buhay ko sa Panginoon at sinabi kong, Lord, gusto ko na ba, last inning na ng buhay ko. Mag-80 na ako. Yung pong naranasan ko na ang bawat hakbang ko ay kasama kita. Pagka po wala na ako, Lord, isuhan mo akong ganun. Pagka malaki-laki, Lord, isuhan mo akong cheque. Di ba, meron naman ako dyan. May utang ka sa akin, Lord, na. Bakit may utang ang Lord? Ang sabi sa kanyang salita, kapag ikaw ay nagbigay dun sa mga taong inaakala mong wala nang ganti na ibibigay sa'yo, hindi ka pwedeng gantihan. Yung mayaman sabi, naranasan ko yun, binigyan ko ng gano'n. Binigyan naman ako ng mas malaking bagay. Diba? May offsetting. Pero sa Panginoon, kapag ikay sumunod, hindi ka umaasa na ibabalik pa. Huwag mo nang asahang ibalik. Dahil hindi galing sa akin yun, galing sa aking Diyos. The source of power and authority and the source of everything in my life. Sa Kanya lahat Kahit siya na pumunta, yung lupa na yan sa Panginoon yun Sabi, akin yan may titulo ko yan Naranasan ko din may titulo 3 titulo nawala Di ba? Bakit ganon? Inalis ng Panginoon para masentro lang ako sa Kanya. Ikaw po ngayon, meron kang pag-aaral? Nalulungkot ka dahil nawala lahat? Walang-wala. Talaga bang wala? Hindi. Ang sa pangako ng Panginoon. Anumang mayroon ako ay sa'yo. Pag-anak ka ng Diyos. At siyempre naman, anumang meron ka, akin din. Kaya natututo ka sa church na mag-ikapo, mag-offering, at pag inutusan ka yung taong yung bibigyan mo, hala ka namang gagawin Magbibigay ka lang dahil lahat na ibibigay mo galing sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi galing sa atin, lahat na yung galing sa Panginoon. At ang yun po ang number 2, maglingkod sa iba. Na ang sabi nga po dito ay,
Sa awit 138, verse verse 6, sabi, ang pagpapakumbaba ay sabi dito, sa verse 6, kung ang Diyos nga, ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Ako po, naranasan ko magkaroon ng self-pity sa nangyari na wala lahat ng properties ko na wala. Buhat nung namatay ang asawa ko. Para akong lumindang, nawala lahat. Pero alam niyo po ba, hindi pala naman yun, dito lang sa lupa yun. Pagsunod mo sa Diyos, hindi ka mawawalan. Kasi may nakalaan ng Diyos. Araw at gabi, pag bumulong ka sa Kanya, may nakaraan. Pinakikinggan niya ang bulong mo dahil ang puso mo ay cling na cling, lapit na lapit sa Panginoon. Dito ko po naranasan sa pag-iisa ko na wala akong inaasahan kundi Diyos lang na maglalaba lang ako, Lord, maglalaba po ako. Sasamahan ako ng Lord. Lord, ganito po, pag alisin ko ng hapon, Lord, lalabas po ako. Sino po yung tao na itatouch ko sa paglabas ko? Nakagawin ko po yun. At ang sikreto ko lang po, sasabihin ko lang po kung sino man ang kakilala kong nakasalubong ko. Uy, alam mo, gusto ko tang ipanalangin. Yun lang po lagi ang aking sikreto. I want to pray for you. Kaya siya man na iglesia ni Cristo, ano man siya, basta kilala ko siya. At sasabihin, Ti Marita, pagpipray, oo po, pagpipray po ko ta. Kapraso lang po, pagpipray ko na po. And you touch that people and that touch of your prayer comes from God. Amen. Galing sa Panginoon yun. At nakakagawa ang banal na Espiritu na hipuin yung tao na yun. Kaya po, marami po akong naipag-pray sa tinitirang ko ngayon, na hindi ko po alam yung tinitirang ko na yun ay marami palang nakakilala sa akin, pero hindi ko sila kilala. Sasabihin na, Ate Marita, di ba nung maliit ako, di ba ikaw nagturo sa amin ng Bible? Yung mga ganun, nakalimutan ko na po, sa dami po. 60 years in service in the kingdom of God. Amen. 60 years, and yet, ang dulo pala ay ganito. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, hindi lahat ay maganda. Merong mga pagsubok, dadaan ka sa pag-iyak, dadaan ka sa paghagulgol, dadaan yung puso mo lalo kung nagkatanim ka ng salita ng Diyos at nagtatanim ka ng, ano tawag dito, church planting. Yun po ay isa sa binigay sa akin ng Lord na talento. Pioneering a church. At sa biyaya naman po ng Panginoon, yung mga tinuruan ko ng Sunday School sa Mother Church ko, ngayon ay mga pastor na, ang kaganda ng kanilang mga church. Ngayon dito ako sa church na maliit lang, sabi ko, Lord, kaya mo itong palakihin, kaya mo gawing miracle na ang maliit ay mapapalaki mo. Pero ayon sa kalooban mo. At ang number 3 po ay tularan ang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos. Ikaw po, lingkod ka ng Diyos. Alam ko, nakikinig ka. Ikaw ba ay kayang gawin ng Panginoon na ikay matularan tulad ni Moises? Alam niyo po si Moises, mahal na mahal ng Diyos. Kaya nga po nung mamatay siya, hindi alam ng mga tao kung saan siya nilibing. Bakit? Alam ng Panginoon kung saan siya ililibing. Ang Diyos at si Moises lang ang nakakaalam kung saan siya nilibing. Kahit ako sarili ko, paano kaya ako pag namatay? Wala nang lahat. Paano kaya, saan kaya ako lilibing? Ganito, ganun, sabi ng Panginoon. Ba't mo iniintindi yun? Ako may-ari ng buhay mo, ako bahala sa iyo. Kung di ka malibing ng pamilya mo at sino pa man, ang barangay, hindi pwedeng hindi ka ilibing. Dahil mangangamoy ka sa buong barangay. Kaya obligasyon ng barangay na ikaw ilibing. Ano pa iintindihin mo? Nando ka naman sa isang komunidad. Kung maganda ang iyong plataforma sa buhay, ang plano mo, na ikaw'y makatulong sa iba, hindi po pwede na ikaw ay patay ka na, lilibing mo pa ba yung sarili mo? Merong magkikare sa'yo. Dahil inilaan ng Diyos para sa'yo. Amen. Si Moises, bagaman siya ay pinuno ng Israelita, pero natuto siyang magpakumbaba sa Panginoon. Tulad ng binasa natin kanina, na siya ay, ulitin nga po natin, ito po sa Bilang, chapter 12, verse 3. Si Moises naman
ay mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ang tanong ngayon, anak ka ng Diyos? Amen. Lingkod ka ng Diyos? Amen po. May ministry ka sa church? Opo. Pero ang relasyon mo sa Diyos, mahal na mahal ka ba ng Diyos? Napipil mo ba yun? Ibaba mo pa yung sarili mo para mataas ang Panginoon. Lalo mo pang mararanasan. Ang kamay ng Diyos ay napakalaki. Iniisip mo palang hawak na ng Diyos. Wow! At kung ikay naggagawa, merong ministry, kung ikay isang pastor, ikay pastora, nandun ka sa kaharian ng Panginoon, at alam niyo po, kababaan loob. Diba sa puno na may pera ako eh. Marami kong properties, marami kong sasakyan. Pagbaba ko ng bahay, pumupot-pot na yung asawa ko. Kailangan tumakbo ko na dahil on time ang asawa ko, sundalo po siya sa pulis. Naranasan ko sa buhay ko yun. Pero, nung alisin ng Lord yun, dinala po ako sa Dorope. Sabi ko, pinag-aral ako doon. Ay, 1 taon ako. Sabi ko, Lord, ba't dinala mo ako dito? This is not my place, sabi ko sa God. Pag ako nandun sa loob ng sentro, sabi, tinitingnan ko yung chat, at tinitingnan ko yung mga kaskwela ko. Lord, hindi ko naman level to eh. Kasi matanda na ako, tsaka nag-aral na ako ng 4 na taon sa pagkapastora sa Taiwan pa. Tapos po ba ngayon, ako po ay inordinana, ako po ay naglingkod na sa'yo for almost 60 years. Bakit ako mag-aaral pa dito, Lord? Pero kaya pala ako nilagay ng Panginoon doon. Nasisilip ng Panginoon sa puso ko na mayroon pa akong sinisiklot-siklot na yabang sa aking sarili. Pag hindi ka naka-level, medyo may distansya ako. Parang gano'n. Yung ugali ko. Gusto ko yung kapantay ko. Pero tinuruan ako ng Panginoon. Lalo nung makita ko na ang mga Bible teacher, nakita ko yung kanilang place na kapraso. Hindi ko, bakit ito? Turo ng turo. Sinasabi naman, wala naman silang yung salary. Naranasan ko po because of the promotion na binibigay sa akin ng Panginoon saan man ako magtrabaho. Lagi akong pinopromote ng Panginoon. Laging malaki sweldo ko. Nung po pagka nag-lecture lang ako, pagbaba ko ng stage, meron akong 1,500, meron akong 1,000. Pero nung pumunta ako sa Dorope, sinabi nga ng mga pastor, ba't ko pumunta dyan sa Dorope? Naranasan mo ng kayamanan ng Panginoon. Then naghirap ang buhay mo, sinasabi nila. Pero hindi ako papayag na ako'y naghirap. Ang kayamanan ng aking Diyos ay kayamanan ko rin. Tulad nung adibugang anak, di ba? Yung panganay na anak, sabi, lumayas na yan. Ngayon, pag iagandahin mo pa yung buhay niya, lumayas na yan. Di ba? Sabi, ay ako, lagi mong kasama, araw at gabi. Ba't di ko naranasan yung special treatment na yan? Ang sabi nung ama, lahat ng akin hayan nakalantad na sa'yo ni. Hindi mo lang mapaniwalaan. Bakit? Sarado mata mo, ang nakikita mo, yung tinatrabaho mo. Pero hindi mo nakita na lahat na yan ay libre para sa'yo. Do you want a life that have always free? Free. Lahat ng bagay free. Naranasan ko po ngayon yun, daming free. Ganun pala yung paglilingkod sa Panginoon. Everything. Kayang gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos. Ang kapangyarihan na ang lahat ng bagay sa paglakad mo ay free. Yung mga nag-aaral dyan, sabi mo, wala po ako, saan po ako kukuha ng pang-tuition ko? Paano po ako makakatapos? Yung mga nasa trabaho naman, naku, bukas mamamasahe ko, wala akong pamasahe. Ako po yung naranasan ko, nakakarating ako sa trabaho libre. Minsan po nakakasakay pa ako sa mataas na sasakyan na mga kakilala ko na, mga kotse. Ako, wala na ako sasakyan. Pero yun, nasasakay ako, libre, puro libre. Sino nakakagawa? Ang Panginoon ko at ang Panginoon mo. Kaya ano man ang lakad mo ngayong umaga, gusto mo ba ang libre? Meron. Siksik ka sa Panginoon. Bago ka gumawa na anumang bagay, put God first. Amen. At yun po ang aking buhay na bagaman sa paningin ko ay walang-wala, pero pag nangusap ang Panginoon sa akin, nawala ang lahat pati bahay at pati lupa at lahat wala Nang nalulumo ako parang gusto kong dumepensa at ano sabi ng Panginoon. Wag anak, sabi sa akin,
Nabasa ko yung, ibenta mo pa yung kayamanan mo at ipamigay mo sa mahihirap. Ay sabi ko, ay sige po Lord, di bali na pong nawala. Kaya mo pong palitan ng ekta-ektaryang lupa yan kung gugustuhin mo na ako ay mapunta pa sa mga bundukan. Magdala ng iyong salita. Amen. My life, kahit po ako'y babae, binigyan po ako ng lakas ng Panginoon. Saan man ako pumunta, basta't kasama ko ang Panginoon. Hindi ako natatakot. Bakit? Binibigyan ako ng Diyos una sa lahat ng kanyang walang hanggang pag-ibig na itatransfer ko lang. The touch of the love of God that I will give to anyone that I can talk with. Nandun yung pag-ibig ng Panginoon. At makikita naman sa aura mo kung ang pag-ibig na ng Diyos ay totoo at hindi peke. Amen. Peke ba yung pag-ibig mo? Kaya po ang last po dito, sabi, basahin nga po natin yung Kawikaan. Dito po tayo magwakas. Sabi po sa Kawikaan 22, talatang 4, talatang 4, ang sabi po dito, talatang 4. Ang pagkatakot kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Gusto mo ba yaman? Spiritually, physically, and everything. Gusto mo ba ang buhay na maganda, mapayapa, overflowing ang peace, overflowing ang grace and mercy of God? Gusto mo ba ang karangalan? Ang kamay ng Diyos ang magtataas sa iyo. 3 bagay yan na pangako ng Panginoon. Ang sekreto, kapakumbaba ang loob. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At ang lahat ng pangako niya ay makakamta natin. Purihin ng Panginoon. Nasaan ka mo ngayon? Ito po ang dalin mong kayamanan. Isakbit mo sa'yo, parang padron mo, yung damit mo. Isuot mo to. Kapakumbaba ang loob. At ang pangako niya, bibigyan kita ng yaman, bibigyan kita ng buhay, bibigyan pa kita ng karangalan na hindi bigay lang ng tao, kundi bigay ng Diyos. Hanggang dun sa kalangitan, meron tayong karangalan. Kaya ngayon tayo po ay manalangin. Alam ko po na ang salita ng Diyos ay ating babaunin. Saan man tayo pumunta, Monday po ngayon, saan man po tayo pumunta, baunin natin ang pangako ng Panginoon. Siya'y laging tapat, saan man tayo pumunta. Kahit saan pa, sa trabaho pa. Ano man ang itinerary mo ngayong araw na to. If God is with you, patutunayan niya at titindigan ng Diyos na kasama natin siya. Hindi siya magmamaliw sa kanyang katapatan sa atin kapag nakita niya ng puso mo'y tapat, ang pagmamahal niya, daman-dama mo talaga. Daman-dama mo. Hindi mo yun maiisang tabi. You enjoy so much your life because of God's power, the source of power and authority upon your life from God, galing sa Panginoon. May enjoy natin every day. Tayo po ay manalangin. Purihin ang Panginoon. Aming Diyos at aming Panginoon. Napakabuti niyo po. Pagka umaga pa lang na ganito, binigyan mo na po kami ng buhay at lakas. Binigyan mo po kami ng salita mo na magiging assurance ng buhay namin na sa araw na to, ano man ang aming gawin, dahil inuna ka namin sa aming buhay, uunahin ka din namin sa linya ng pagtatagumpay. Ano man ang aming lalakarin, nauna ka na. Nauna ka na dun, Lord. You have been prepared everything for us, O God. Dahil pangako mo yun. Kung nawala man ng anumang bagay sa amin, i-consider namin na yaman. Now, God, we recognize your power that ang pangako mo ngayong maga. Pakumbaba ka, anak. Bibigyan kita ng yaman, ng buhay, at ng karangalan. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang taong makapagbibigay niyan, kundi ikaw lang, Panginoon, na nagkatawan tao, pero umakit sa langit at dahil ikaw ng luklukan mo, ikaw ay isang Diyos. Pinarangalan ka ng Ama mo, Jesus.
Ngayon din, Panginoon. Meron kaming Jesus na nanalangin everyday sa Ama para sa lahat ng aming endeavors. Nandiyan ka, Lord. Dumuluhod ka. Pinagpe-pray mo mga anak mo. What or pa? Ano pa ang aming nanaisin? Lord, you alone is my God. You alone is our God. The Almighty God who can do everything in us. Minsan nga, Lord, di na ako humingi, binibigay ko na lang. Nawang maranasan ng mga kapatid ko, nasaan man sila. Yung pinaranas mo sa akin, maranasan nila ang kapangyarihan mo. Kahit saan sila pumunta ngayong araw na to, dahil kasama ka, nauna ka na sa lahat ng aming mga gagawin. Hinanda mo na ang lahat ng bagay. Walang kaproblema, basta ang Panginoon ay ating kasama. Purihin ka, Panginoon. Inilalagay namin at inaangay namin lahat ang papurit pasalamat sa tanging isang Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kasang oras yata. Kasi late. Hallelujah. Basta po tayo mga kapatid. Praise Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah.